number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Magandang agam, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako ang inyong kapatid sa Impapawid, Onin Miranda. Narito na ang programa maghatid ng mga balita at impormasyon tungkol sa siyensya, teknolohiya at inobasyon. Kokonekta sa bawat Pilipino sa anumang sulok ng mundo. Dala ang mga programa at proyekto ng Department of Science and Technology. Ako po si DOST Secretary Renato Yusolidum Jr. At ito ang Radyo Siyensya sa DOST Konektado Ka. Magandang agam po, Secretary. Magandang agamonin at sa lahat ng ating mga kakonek. At mga kakunek, welcome po sa ating bagong time slot. Sama-sama tayong matuto at kilalanin ang iba't ibang programa at kaganapan ng Department of Science and Technology ngayong taon. Tuwing Biyernes na po tayo mula alas 3 ng hapon hanggang alas 4 dito lang sa Radyo Pilipinas 1. At live rin po tayo sa official Facebook page ng DOST TV. Sabayan din mapanood sa TV Plus Channel 3 at Affordabox Channels 45 to 49. At para lahat tayo mga connect, oras na para pakinggan ang mga nagiganapan sa DOST sa linggo nagdaan straight from the SNT Authority ng bansa. DOST Secretary Renato Yusolidum Jr. Ay binisita natin ng Nutridance Food Manufacturing Corporation sa Santa Barbara, Pangasinan na isang DOST Small Enterprise Technology Upgrading Program beneficiary at binahagi ng may-ari na si Ginoong Rocky Doktor kung paano sila natulungan ng DOST upang makapaghatid ng dekalidad at masustansyang mga produkto na tumutulong sa pagpapabuti ng nutrisyon. Lunes naman po ay pinangunahan natin ang selebrasyon ng Regional Science, Technology and Innovation Week ng Region 1 na ginanap sa Pangasinan sa Dagupan City. Pinasinayahan din natin ang paglulunsad ng DOST Universidad de Dagupan Innovation Hub. Martes naman, bagamat holiday, patuloy pa rin ang serbisyo natin patungkol sa siyensya, teknolohiya at inobasyon. Pinasinayahan natin ang paglulunsad ng kauna-unang ASIN Research and Development Center ng bansa. Kinahapunan na opisyal na inulunsad ang DOST Pangasinan Polytechnic College Innovation Hub. Miyerkules naman ay malugod nating tinanggap ang pagbisita sa ating opisina ng mga mambatas na sina Representative Rudy Caogdan ng ikalawang distrito ng Cotabato at Representative June Asidre ng Tingog Party List. Bumisita rin ang Executive Vice Chairman ng British Chamber of Commerce na si Chris Nelson. Kaninang umaga naman po ay inilunsad ang DOST ITDI, Biodegradability, Ecotoxicity and Compostability Lab para suriin ang mga plastics. Maraming salamat po, Secretary. Una sa lahat, makikibalita po kami. Ano po ba itong DOST ITDI Backlab? BEC. BEC. Lab, kasi hindi maganda pa. Oo nga sir, pasensya na po. BEC. BEC Lab. So, tatlo po ang ating tinitingnan dyan. Apo. Biodegradability. Kasi may nagkiklaim na yung mga plastic na ginagamit ay biodegradable. Pangalawa, kailangan din natin, kung ma-degrade na siya, na-disintegrate pa siya ng pino more than 90% para maging part ng compost at masama doon sa lupa. At kung toxicity naman, anong epekto nito sa environment? Makakasama ba ito sa halaman, sa hayop, at maliban sa tao? Kaya meron din tayong testing ng mga halaman na tinatanim natin doon sa byproduct ng paghalo ng plastic at ng medium na soil
para kung matutubo o mamamatay. Ganun din ang tinatawag nating African nightcrawler na earthworm. Yun yung ating tinetest. Alright, maraming salamat po Secretary at ito pong pagbisita po ninyo sa Nutridance Food Manufacturing Corporation sa Santa Barbara, Pangasinan. Nakakilang taon na po ba si Ginoong Rocky Dr. Sir sa pagdadala ng mga produkto ng DOST? Mga 12 taon. 12 taon. Matagal-tagal na siya. Opo. Pero nakita natin na talagang umunlad ang kanyang enterprise. No? Nagsimula sa maliit, ngayon ay medium. At tinitingnan din natin kung paano siya matulungan sa pamamagitan ng artificial intelligence for process improvement at magkaroon ng robotics kasi nga para mas marami ang maproduce sa araw at ang kagandahan nito, marami siyang modernong mga equipment. Ayan. Bilang Pangulo Sir, kamusta po itong kauna-unahan nating asin R&D? Alam mo naman, ang asin ay napakahalaga sa buhay ng tao. Kaya ang tawag ko, salt is a sin that everyone wants. Yes, sir. Kailangan ng tao, kailangan ng hayop, kailangan ng mga halaman tulad ng niyog. At ito pong pagdadalubhasa sa asin ay para matulungan ang ating bansa na mas maging self-sufficient kasi 93% ng ating asin ay imported despite the fact na archipelagic tayo. At dito tayo nag-aral ng mga aling lugar ang mas maasin para yun yung sipsipin ng ating mga farmers. Pangalawa, yung salt center para matulungan sila para mas maging maganda ang kalidad, mawala ang mga impurities tulad ng plastic at mapabilis ang pagdami ng asin by volume, lalo na kung tag-ulan, kailangan mong lutuin. So yung mga ganong pamamaraan ay ginagawa. And syempre yung artisanal salt ng ating mga traditional salt makers, kailangan ding tulungan na palaguin at mabawasan din ang microplastics na iba pang impurity. Alright, maraming salamat po Secretary. Narito na ang iba pang napapanahong Balitakam. Ito ang DOST Report. DOST Region 7 at Cebu nagkaisa sa pagbuo ng Startup Council. Ibinahayag ng Department of Science and Technology o DOST Region 7 ang kanilang suporta para sa Technology Startup Council sa Cebu na inaasang maging matibay na pundasyon para sa pag-unlad ng inobasyon at startup ecosystem sa reyon. Layunin ng DOST 7 ang mga training at prototyping support sa pamamagitan ng kanilang Innovation Hub upang matulungan na maiangat ang mga ideya ng mga startup tungo sa produkto na handang iligay sa merkado. Ang Technology Startup Council ay pinirmahan ni Gobernador Pamela Baricuatro na may layuning isaayos ang mga polisiya, programa at partnerships na sumusuporta sa mga lokal na komunidad ng mga startup. Binigyan diin ng bagong council ang mga gagawin ng startup bilang susi sa paglago ng ekonomiya at paglikha ng mga trabaho. Ito'y nakaangkla sa 1987 Philippine Constitution, Philippine Innovation Act at Innovative Startup Act na siyang suporta ng pamahalaan sa mga makabagong negosyo. 17 LGU ng NCR nagkaisa para sa Philippine Startup Ecosystem para sa patuloy na pagunlad at pagdami ng oportunidad sa National Capital Region o NCR. Nagsama-sama ang 17 local government units o LGUs ng rehiyon para sa NCR LGU Startup Boost Camp. Bilang nangungunang startup ecosystem sa Pilipinas, patuloy na pinapatatag ng Metro Manila ang posisyon nito sa Global Startup Ecosystem Ranking. Hindi lamang nito pinapalago ang NCR, ito rin ay nagsisilbing gabay at direksyon ng mga umusbong na startup hubs sa buong bansa. Sa suporta ng Strategic and Collaborative Alliance for Leveraging Ecosystems of Startups National Capital Region o Scale NCR at ng mga kasaping institusyon, pinapalakas ng Startup Boost Camp ang kakayahan ng rehiyon na payamanin, palakasin at bumuo ng masiglang komunidad para sa pagbabago. Isa itong paalala na kaagapay palagi ang DOST sa paghatid ng solutions and opportunities for all para patuloy na umusad ang NCR startup ecosystem ng may pagkakaisa at may malinaw na layunin bilang iisang rehiyon para sa iisang pananaw at iisang startup nation. Mga kakunek, manatili kayo nakatutok at makiisa sa amin. Maaari kayo mag-comment sa inyong mga o ng inyong mga katanungan para sa ating mga kasama ngayong araw at aming sasagutin live on air.
Kaya naman mag-comment lang sa ating mga live broadcast na matatagpuan sa RP1 at DOSTV official Facebook page. Mga Connect, agam nyo ba na malaki na ang advancement natin pagdating sa mga makabagong teknolohiya sa bansa? Tutok lang, nalihan na pag-uusapan natin ngayong araw. Magbabalik agad ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka. Magandang araw, si Dingdong po ito. Tagbagyo na naman, kaya tara samahan niyo akong i-remind ang mga kababayan nating magsasaka at mangingisda. Say aha. A for Ani. Hanggat maaari, anihin na natin ang mga pananim para hindi tumasayang sakaling bahain ang inyong taniman. Next, H. Hayop. Ilikas natin sa mataas na lugar ang mga alagang hayop tulad ng baboy, kambing, baka at iba pa. Huwag rin kalimutan ang pets natin, ha? At A for alon. Paalalahanan ang mga kapamilya nating mangingisda na huwag na munang pumalaot. Say it with me. Aha, para safe ang lahat sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang mayalak. Maging panatag Pilipinas. Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makambang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin. Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka dito sa Radyo Pilipinas. Nagbabalik ang Radyo Siyensya. Ito na ang ating kwentong SNT. Mga kakonek, upang formal na simulan ang ating diskusyon tungkol sa kinabukasan ng ating mga local industries, makasama natin ang isang haligi ng siyensya at teknolohiya. Siya ang nagsisilbing tulay ng ating gobyerno para matiyak na ang mga tech startups at MSME sa bansa ay hindi na pag-iiwanan pagdating sa innovation. Ngayong araw, makakasama natin ang naging katuwang ng marami nating entrepreneurs sa kanilang journey patungong Industry 4.0. Makakapanayam natin ng Chief Science Research Specialist ng DOST Pamamarisan na si Mr. Oscar Sevilla Jr. Magandang agham, Oka. Magandang agham, Secretary, Sir Onin, at sa ating po mga tagapakinig at nanonood. Oscar, para po sa kalaman ng ating mga tagapanood, ano po ba itong setup sa DOST NCR at ang DOST iReady Award? Yung setup po or yung ating Small Enterprise Technology Upgrading Program, ito yung ating flagship program para sa mga MSMEs. Ang programa po ay naglalayong palakasin ang ating ating mga MSMEs, maging competitive sila, productive sa pamamagitan ng pagbibigay ng ng technological and technical intervention. Sa programa natin, meron tayong mga tinatawag na components. Pwede natin silang bigyan ng assistance through technological upgrading. Pwede natin silang tulungan sa technology needs assessment. Pwede rin natin silang pasukan ng capacity or capacity building and training. Pwede natin po din sila sa technical consultancy. So yung actually yung holistic holistic components or yung ating business anong tawag diyan, business functions nila ay kung ano yung pwedeng lagyan ng technical at technological na assistance ay yung po yung ginagawa ng programa. Ayun. Pero paano po inihahanda ng DOST NCR ang mga kumpanya sa NCR na assisted po set up para sa Industry 4.0? Yung programa po natin naging siya, Set Up 2.0. So ngayon po meron na tayong
Setup 4.0 naman. Ano yung programa naman natin po, inalign natin sa Industry 4.0. Andun po yung ating assistance pa rin doon sa mga developing o yung nasa Industry 1, 2 na companies, yung usually micro enterprise. At meron po tayo yung yung tawag growing. Sila naman po yung nasa automation na, no? And then yung atin pong namang pagpasok na ng Industry 4.0, nandun na sila sa expanding and innovating. So sila na po yung, doon natin in-encourage yung enterprise na gamitin na yung Industry 4.0, AI, smart systems, data analytics, para maging data-driven yung kanilang operasyon. Itong Industry 4.0 ay isang programa ng DOST na talagang napakahalaga. Isa ito sa 8 programa na talagang pinapatupad natin na matulungan ang mga MSME sa pamamagitan ng pagbibigay ng assessment at pagtulong base sa assessment kung pwedeng gamitan ng artificial intelligence, robotics, automation o iba pang mga smart technologies na na-develop hindi lang ng DOST, pati rin available sa private sector, ang mga kumpanya upang mapalago. In fact, itong 3 Horizon Science, Technology, Innovation ng strategy ng DOST ay tumututok ngayon sa pagpapalakas ng produksyon ng mga MSME. Ito yung unang horizon, yung madali na nating makamtan. At ito nga ay nakaatas sa regional and provincial offices, tulong ng iba pang ahensya ng DOST. Meron po tayong 4 team or Industry 4.0 sa MIRDC na pinupundahan ng DOST. Kaya ito ang katanungan ko sa iyo, Oscar. Gaano ba kahalaga ang papel ng artificial intelligence at iba pang digital technology sa industry? At kailangan na nating sanayin ang ating mga kababayan sa mga teknolohiyang ito. Sa tuwing Sir Oninsec, pupunta kami sa mga tinutulungan natin ng setup. Ang pinapaintindi natin sa kanila na kailangan nilang gumamit ng tools para improve yung kanilang production, makatipid sa operation, at yun ay magagawa lang nila sa pamamagitan ng paggamit ng ating mga Industry 4.0 technologies. Andun na rin yung kung gagamit sila nitong mga Industry 4.0 technologies ay maka-create sila ng smart workplace. Kumbaga, yun nga, nabanggit ko kanina, sa lahat ng kanilang business function ay mai-integrate nila yung Industry 4.0 technologies kung kaya na nilang gamitin o kaya na nilang, kumbaga may kakayahan na sila na i-adapt ito. At this point, ang target kasi natin sa pinangako natin sa strategy natin sa 3 Horizon, itong MSME with the technologies that are available, baka kaya ng 25 to 30% productivity improvement. Sa bansang Thailand na ating tiningnan, umabot sila sa ganong level. Kaya sa tingin natin, madaling matupad to kung ang ating focus talaga ay yung ready na ng mga MSMEs. Kaya importante na makita yung assessment at mahikayat sila. Siyempre, again, sa pamamagitan ng ating mga provincial and regional offices. Alright, sir. Paano po iniinganyo ng DOST NCR yung mga MSMEs na gumamit po ng digital technologies in terms of productivity? Ano po ang magiging impact o paano mapapalago ang negosyo kung gagamit sila ng makabagong teknolohiya? Sa ngayon po, napakahalaga ng desisyon sa isang kumpanya, at kung yung mga desisyon nila ay magiging data-driven, at ito pong pagiging data-driven, yung desisyon na galing sa data ay manggagaling lamang kung tayo po ay gagamit ng Industry 4.0. At napakahalaga na yung mga data na nakukuha nila ay iproseso. Kasi sabi nga sa Industry 4.0, hindi yan 4.0 kung hindi siya na-process or na-analyze at hindi siya interconnected. So, mahalaga yon sa ating MSMEs na
maging tool yung ating mga technologies ng Industry 4.0 para maging hindi lang sa local but also maging global competitive sila. Okay, sa DOST may mga awards tayo sa Micro, Small and Medium Enterprises. Alam mo, nag-transform na rin ang ating mga awards, no? Itong iReady Award, no? Isa po sa winner natin ang Cognitive Incorporated, no? Na makakapanayam natin mamaya. Oscar, bilang head ng pamamarisan cluster, paano niyo po i-describe ang growth ng Cognitive? Mula sa 3 developers noong 2016 hanggang sa maging National Icon Awardee ngayon. Gaano kalaki ang naging role ng DOST setup dito? Sek, parang yung nabanggit ko kanina dun sa naging muna siya, naging developing siya. Noong 2015, lumapit siya sa atin, may 3 lang siyang developer. Wala pa siyang kakayanan Opo. sa in terms of data, actually storage pa lang ang nire-request niya noon, no? And then yung po yung empleyado, yung 1.0 na na-develop pa lang niya. Merely lang siya, data storage and payroll system pa lang. And then Para sa kanilang 3. Opo, natapos niya yung unang assistance natin. Then nakita namin na kailangan pa rin niyang mag-upgrade. Kasi ang goal niya naman ngayon ay magkaroon naman ng automation doon sa kanilang ginagawang produkto, yung empleyado at saka sa mga software nila. So nagdagdag ulit tayo ng assistance on yung technology nga, on the data storage and yung kanilang mga software na kailangan. Come 2025, Sec, ito na nga po yung naging naging iReady awardee na siya. Gumamit na siya sa pamamagitan ng setup, gumamit na siya ulit, nag-upgrade ulit siya nung kanyang mga servers, ng kanyang program para gamitin naman yung AI. And magkaroon na ng analytics, data analytics dun sa kanyang produkto na binubuo. So ganun yung naging experience with at magandang makita na parang from the micro, I think small or medium na ngayon si Cognitive Sec, Sir Oni. Ilan na ba empleyado nila? Doon po huli namin punta, almost 30 developers and I think more or less 50 ang employees nila. Wow. Mula sa tatlong empleyado ng developers ng Cognitive. 30 na po sila ngayon. 30 na po sila. Ang Cognitive Incorporated, sir, maglulunsad ng empleyado V3 na may AI at machine learning. Paano po nakikita ng DOST ang future ng smart workplaces sa Pilipinas? Yung nabanggit ko nga po kanina, sa mga tinutulungan namin, ang lagi namin sinasabi sa kanila na wala tayong pupuntahan kundi ang mag-upgrade, gumamit ng mga tools sa pamamagitan ng mga technology upang magkaroon tayo ng smart workplace. At yung hindi lang kumbaga yung smart workplace natin ay ma-attain. Well, magagawa natin 'yon kung tayo ay gagamit ng ating mga Industry 4.0 technologies. Okay, para sa mga tech founders sa Pasig, Mandaluyong, Marikina at San Juan na gustong mag-scale, paano ba pamamamarisan? Ayan. Kasi yun po yung baka akala ng mga listeners natin. Meron pong geographic affinity yung pamamarisan. Pasig, Mandaluyong, Marikina at San Juan. Pero paano pamamarisan ang ginawa ng ating winner, no? Ano ba ang mensahe nyo sa kanila tungkol sa pag-maximize ng science and technology sa kanilang mga businesses? Apo, ang DOST naman po, hindi lang po set up yung ng programa natin para sa mga developers. Meron po tayong mga programa din for mga startups at kalimitan po mga IT companies ang mga ito Sec and Sir Onin. Kami naman po sa DOST NCR ay bukas para kung ba kailangan nila ng tulong ng science at teknolohiya
ay maaari naman po silang lumapit sa DOST NCR. Ayan. Alright, sir, baka may gusto po kayong pasalamatan para sa mga small business owners na natatakot sa high-tech o digitalization. Ano po ang may papayo nyo para masimulan nila ang kanilang journey katuwang po ang DOST at saan sila pwedeng mag-reach out? Salamat Sir Onin, sa atin pong mga MSMEs, sa kalimitan po talaga marami ay takot na mag-upgrade. Takot silang kumbaga mag-level up. Pero yung DOST po ay nandito para umagapay sa kanila kung kailangan po nila ng assessment. Pwede kaming pumunta doon at dala ng eksperto para ipaliwanag sa kanila na yung kanilang agam-agam dun sa pag-adapt ng technology. Kami po ay pwede niyong tawagan sa okay lang po bigay ko. Yes, sir. Pwede niyo po kaming tawagan sa 8529-0641 or pwede po silang mag-email sa records@ncr@dost.gov.ph. Maraming takot sa artificial intelligence or AI dahil sa unfamiliarity. Opo. Kaya dapat ay mapaunawa sa kanila ang paggamit ng AI para wag silang magsabi, ay, ayoko niyan, kundi, ay, ang ganda pala Tama po. ng AI. So maraming salamat, Mr. Oscar Sevilla Jr., ang Chief Science Research Specialist ng DOST NCR Pamamarisan Cluster. Ayan. Makakonek sa ating pong pagbabalik, makapanamin natin ang isa sa mga DOST iReady Award winner. Tutok lang magkabagagad ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka. Mas pinalakas, pinalawak. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Radio Pilipina and Capital 104.3 Collab. World Service Sports Radio. Ang taginting ng FM At lakas ng AM. sa iisang himpilan Pinagsanib na puwersa. para sa mas malawak na Serbisyo publiko. Radyo Magazine 78. Sports Radio 918. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. At Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan lang Sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3. The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM. Radyo Pilipinas. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka dito sa Radyo Pilipinas. Mga kakonek, mas lalo nating alamin o laliman ang usapan tungkol sa tagumpay. Alamin natin ang kwento na nagsimula sa isang maliit na team ng 3 developers noong 2016. Pinangunahan niya ang paglago ng Cognitive Incorporated hanggang sa maging isa itong powerhouse sa larangan ng HR technology. Dahil sa kanyang vision na i-modernize ang bawat Pinoy workplace, ang kanilang flagship platform na Empleyado ay nagsisilbi na ngayon sa mahigit libu-libong users nationwide. Makakasama natin ang regional at national champion ng 2025 DOST iReady Award at ang national winner ng 2025 Setup Praise Icon Award, ang presidente po and CEO of Cognitive Incorporated na si Mr. Marcelino F. Carpio. Magandang agham, Sir Marcelino. Magandang agham po sa Secretary and Sir Onin and sa mga nakikinig. Sir Marcelino, para po sa awareness at dagdag kaalaman ng ating mga taga-subaybay, ano po ba ang Cognitive Incorporated at ano ba ang nature of business nito? Kami po ay isang 100% Filipino company, IT company. Ang flagship nga po namin ay Empleyado, ang pangalan, produkto.
isa po kami sa kauna-unahan na cloud-based HR solution sa Pilipinas. Ang sistema po namin ay ang ginagawa po namin is to improve the workforce infrastructure. When I say workforce infrastructure, tinitignan po namin hindi lang payroll, hindi lang talent, hindi lang performance. We try to look at the value that we can add to improve productivity in the organization, in the companies. So in short, kami po ay tumutulong para mas maging maayos, mas compliant, at mas maging data-driven ang mga kumpanya, particularly in managing people. Alright. Nako, sir, balikan muna natin ng 2016. Nagsimula kayo sa 3 developers lang. Ano po ang pinakamalaking challenge na hinarap nyo noon na nagtulak sa inyo para lumapit sa Small Enterprise Technology Upgrading Program o DOST setup? Ang pinakamalaki pong challenge really is, and this is true for every starting companies, Yes, sir. is credibility. Yung mga kumpanya na maniniwala sa iyo na kaya mong mag-deliver. Especially noong mga panahon na yon na, and hanggang ngayon, kami lang ata ang 100% Filipino-owned company that is in this market. Kadalasan po ng mga kalaban namin ay puro dayuhan. Kung hindi man, partially owned by foreign companies. But to that point, going back to 2016, kailangan ho namin i-beef up ang aming credibility. Of course, ang unang katanungan yan ano ba ang kakayahan nyo para masigurado nyo 100% up ang inyong servers? Gaano kayo kabilis mag-develop ng mga produkto? Doon po nakatulong ng malaki ang DOST setup. Nagkaroon kami ng infrastructure at nagkaroon ho kami ng proseso. Tamang proseso and following the world standards where we have a development operation or what we call DevOps from conceptualization up to product release. Alright. Okay. Paano kayo na-set up o natulungan ng setup? So, kasi pag sinabi mong paano na-set up, parang Yes, sir. ibang dating Iba na. dating Pero po. pag DOST ang nag-set up, Positive maayos yun, sir. Oo. Positive yun. So, paano kayo natulungan ng setup? At ano-ano ba ang mga technical assistance na naibigay sa inyong kumpanya? At mga naging impact ng mga interventions na ito? Sa totoo, ang pinakamalaking tulong ng setup yung paniniwala na naniniwala sa aming binubuo. Sa pagkakaalam ko ho, kami ang una or kami lang ang IT company na nasuportahan ng pamamarisan. And in fact, dahil dito, nagkaroon kami ng mga makina sa kamukha ng nabanggit ko. Nagkaroon kami ng proseso, gumanda ang aming development. In short, meron kaming 3 environment na ngayon. Meron kaming development environment, meron kaming testing environment, at meron na kaming production environment para isolated ang mga production namin. Pangalawa, marami hong naitulong pagdating sa training. Meron ho kaming, even not related to our business, but in general dun sa pagpapatakbo ng kumpanya, kamukha ng boss training, yung mga intellectual property, paano gamitin or paano gawin ang intellectual property. These are things that actually educated us, oriented us on how to approach those. And maraming ganun po si DOST, maraming mga webinars. Panghuli po, since kami po kasi ay nasa service or nasa development and we need a lot of talents. So, yung mga pag-imbita po ng DOST sa kanilang mga events, we get to expose our company to different universities. So, ngayon po, marami na pong mga
nag-intern sa amin from different universities. Nadagdagan ba rin, sir, ang mga kliyente nyo? Opo. Magmula ng 2016 hanggang ngayon, I think more than 100 folds ang Wow. Dumami. Sir. Apo. Meron lang akong tanong kanina kasi nabanggit yung iba-ibang component ng Apo. HR system, no? Opo. Pero ang isang patagal kong pangarap, paano mo mamamonitor at makakuha ng feedback sa well-being ng empleyado? Kasi siyempre, from the perspective ng employer, productivity improvement, talent management, kung talagang productive sila. Pero kailangan din natin ng masiguradong maayos yung condition or well-being ng ating mga empleyado. Meron ba kayong entry dyan? Meron po. very Actually, ito good. po yung ating di-develop din ngayon, pinapalakas. In fact, yan po ang aming rason kung bakit binubuo namin ng version 3. Sa dami po ng amin, sa libo-libong users na meron po kami, ang pinakamarami po kasi, we have a lot of information. And of course, the foundation of technology is information. And the foundation of the economy is dependent on the technology of the country, right? So, if we can really, and there's a lot of best practices in the system or in the information. Imagine that through our AI, you would have a center of excellence, so that hindi mo na kailangan maging enterprise company to get an enterprise or foreign imported product to get best practices. You would have that even if you're just a small or a medium company or a micro company. Subscribing to Empleado or using Empleado will give you a lot of values to operate your organization at the world-class level. Alright. Madidetect niya ba kung kunyari sa talent development may kulang sa isang empleyado Meron na po kaming sorry po. tulungan? Opo. Di Meron ba? po kasi kami, sir, at tinatawag na competency framework. Yes. So, nakalista po ron yung mga competencies ng mga tao, skills, and nakapeg po to dito sa mga posisyon. Ngayon, of course, if you have those standards, titignan naman kung ano yung actual. Yes. So, meron tayong mga information, paano ba ang mga performance nitong taong to? Apo. So, after that, you would also see ano bang background nitong mga taong to. And those are things that you could actually correlate to each other. With the help of AI, of course, processing is going to be a lot faster. And if the intervention like training, upskilling Can would have suggest. worked, right? Yes. Oh, okay. Very good. Alright. Pabili na kayo ng empleyado. Yes, sir. Sir Marcelino, noong buong nakarang taon ay itinanghal kayo bilang regional at national champion sa DOST iReady Award. Ang award na ito ay iginagawad sa isang MSME na pinakahanda para sa Industry 4.0 o ang Fourth Industrial Revolution. Ano po sa inyong palagay ang naibigay na edge sa inyong kumpanya o lamang kumpara sa mga kalahok sa kategorya ito mula sa ibang reyon? Alam ko pero sa pakinggan ko siya. Yes, sir. I guess ang amin po is it's kasi definitely is a feather on our hat. But it's an affirmation that what we're doing is actually right. We're in the right direction. And that boosted our confidence to really improve our product. Tsaka developer na sila eh. Tama po. So mukhang may advantage talaga sila to further use newer technologies Tama as po. they grow. No? Yeah. Ngayon may libu-libong users na po kayo. Paano po nakakatulong ang cognitive sa pag-angat ng kalidad overall sa ating bansa? Makikita nyo ba na nag-improve with your intervention and product? I believe so. Because number one, nabanggit ko po na information is the foundation of Yes. technology. Yeah. And the economy is the foundation of, depends on how the technology is of the country, right? Given that, our system provided a lot of insights for the companies na gumagamit nito. And
natuturuan at that level, natuturuan po nila kung paano gawin ng tama yung kanilang trabaho. In that sense, productivity increases, right? If productivity increases, it down relates to company revenue. Hence, go back to the economy. Alright, nako. Pag-usapan naman natin, sir, ang Empleyado version 3. Bakit niyo po naisipan mag-invest sa AI at machine learning at paano nito babaguhin ang daily life ng isang HR manager o empleyadong Pinoy? Yan po siguro yung notion na kailangan nating ipaintindi. Yes, sir. Sa mukha ko na nabanggit kanina. Ang AI po hindi, or ang ginagawa namin hindi para palitan ng HR. No? Ang ginagawa ho namin para i-assist ang HR. Because, again, what we want to do is to uplift the type of work that HR is doing. Instead of them being tactical in what they do, parang day in, day out, paperwork, etc., let's try to uplift their roles into more strategic. No? Strategic ang pagiging HR. Long-term ang tinitignan. And the only way to do that is to remove those tactical things and look at the data, how the data are directing you. Anong mga indicators ang dapat tingnan. The easiest way to do that is to incorporate AI so that they could be guided based on, of course, the best practices of other companies, and at the same time, the data that they're currently having, actual performances of their company, individuals. Alright. Sabi po nila, sir, mahirap ang application process sa gobyerno. Ano po ang mga message nyo sa mga tech founders na nag-aalangan na makipag-partner sa DOST? I've been there, no? Siguro kwento ko paano kami nagsimula. Yes, sir. Nalaman ko po ang DOST setup sa pakikinig ng radyo. No? So, narinig ko po sa radyo na merong funding na available sa DOST setup. Kaya lang, at the end of the day, pakikinggan mo lang siya. Kasi isipin mo, this is a government funding. Yes. So, the question is, anong kapalit? Diba? Paano ang aming intellectual property? Yun yung mga katanungan na meron kami. And I guess that's the big challenge that the founder should overcome. No? So, we actually applied, we tried, and I'm very surprised with the process. Nagpasa lang kami ng dokumento. Mabilis ang feedback ng DOST. Nag-present ako at nagulat ako. I really appreciate because all the people, my audience are doctors, engineers, scientists, who's really looking at the potential of what we're doing. So, I guess if you're a founder, the only thing that you have to fear is your conviction on your business. No? If you're not convinced in what you're going to do with your business, mahihirapan ho kayo. Pero pagdating sa application, it's very fluid, it's very easy. Yun po. Saka protektado naman na ang intellectual property right ng mga developers sa batas kasi kahit tulungan man siya ng DOST, kahit yung mga universities ay pinopondohan sa grant, kanila yon. Naku, hindi. Ang hiling lang namin, magbayad ng mga tax ang amin tinutulungan. Yun lang. Now, moving forward, ano po ba ang mga plano ng Cognitive para manatiling competitive sa inyong larangan sa local, meron na ba kayo, at saka kung meron na kayo, international market? Meron po kami mga users internationally. Okay. But to your point, medyo mabigat po talaga ang industriya ng IT. Particularly sa magiging ahead of the game, if you will. The reason is, mag-release ka ng produkto na ginawa mo, meron na palang bago na technology na naman. So, it's really about continuous research, being aware
in what's happening globally, and continuous learning. That's what I can say, to be ahead. But most importantly, the thing that would help really is to be connected with your users. Kaya maraming pasasalamat dun sa mga nagtiwala sa amin ahead of time, yung mga early days, because they were willing to work with us, and they provided us feedback on how to improve, what they need, and that helped us, shape our product better. Alright. Sir, paano niyo po nakikita ang inyong kumpanya 5 years, 10 years from now? Ano po masasabi niyong mga pagbabago pa? Kung sakasakaling meron pa kayong idaragdag sa inyong kumpanya. Hindi ko po siguro masasabing 5 years from now. Opo. Kamukha nabanggit ko, ang technology is really fast. Yes, sir. But from a business standpoint, we see that we're going to be a relevant product in the market in 5 years' time. But improvement-wise, I guess we would have a richer and stronger AI. I see that, there's going to be an ecosystem within Empleyado that is going to be collaborative across different companies, sharing best practices, helping each other. So yeah, that's how I see it 5 years from now. Alright. Siguro ako, may nakikita din ako. Yes, sir. Kasi ang gusto ko talaga mangyari sa mga natulungan ng DOST, pwede rin silang i-connect sa iba pang mga MSME, lalo na yung kanya, HR management. Tama po. I-connect yan sa kailangan ng HR management, lalong-lalo na lumalaki yung iba nating tinutulong MSME. Again, kadalasan ng focus ng mga naonang tulong ng DOST ay mga technological assistance more on the equipment side. But again, with the increasing number of employees as our setup beneficiaries parang progress, Tama po. dumadami ang kanilang empleyado, mas kailangan na nila ngayon itong sistema ng HR. Kaya siguro, baka pag-usapan nyo at banggitin nyo sa meeting na baka pwede nating matulungan na ma-connect sa mga nangangailangan. Totoo po. At ipakita din natin sa mga employer na mas mapapaigi din. Iyan yung aming ginagawa eh. We wanted to connect the value chain of different setup beneficiaries that we have. Kaya ako naman very, very concerned. Isa sa aking passion, aside from science, is the human resource and organization development. Kaya kung ganun ang trajectory ng mga systems, hindi lang pang employer, pati pang empleyadong concern ay na-address. Maganda po yan. Tama po yun, sir. Baka, sir, may gusto po kayong pasalamatan o kay batiin. Maraming po mga Pilipino nakikinig ngayon sa inyo. Ano pong pwedeng sabihin sa kanila? Siguro po sa akin, babalik po ako dun sa bilang Filipino company, no. I think we did this. We did it. We were able to create a product that can compete globally. So that only proves that Filipinos can, engineers can. It's just a matter of having to have that passion for it and having the right partner to in that journey. Kailangan maisama ito sa program Propel ng DOST. Yes, sir. Opo. Kasi yung program Propel, we wanted to scale up 500 tech-based companies globally. So, mag-usap tayo mamaya. Maraming salamat po, Mr. Marcelino Carpio, ang President and CEO of Cognitive Incorporated. Samantala mga Kunek, oras na para malaman natin kung ano pa ang makaganapan ng ating kalihim sa mga susunod na araw straight from the S&T Authority naman sa DOST Secretary Renato Yusludum Jr. Sa susunod na linggo po, gaganapin ang Mindanao Call for Proposals Conference sa Butuan City. Ilulunsad din po ng DOST sa February 26 ang National Artificial Intelligence Center for Research and Innovation o NICRI kung saan pwede nating matulungan ang mga MSMEs, industries, and academe.
Samantala, pangungunahan din natin ang paglulunsad ng electric tram sa Intramuros kapalit ang diesel-powered tram. Magkakaroon din ng permahan officially sa pagitan ng DOC at De La Salle patungkol sa napag-usapan nating Industry 4.0 training kasi marami tayong gustong tulungang MSME. Maraming salamat po, Secretary. Mga kakunek, yan po ang naging kabuuan ng ating pong programa. Muli niyo po kami samahan sa susunod na Biyernes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas. Sabayan din po mapanood sa TV Plus Channel 3 at For the Box Channel 45 to 49. Muli, ako po inyong kapatid, Sain Papawid, Onin Miranda. At mula sa Department of Science and Technology para sa Agham na Ramdam, ako po si Secretary Renato Saludong Jr., patuloy na maghahatid ng kaalaman at serbisyo para sa bawat Pilipino. Ito ang Radyo Siyensya sa DOST Konektado Ka, One DOST for You, Solutions and Opportunities for All.